Kabanata 4841. Malungkot na napabuntong hininga si Sancho. Bigla niyang nasulyapan si Livy na nakatayo sa tabi ni James, at hindi na mamalayan na kumunot ang kanyang mga kilay. May napansin si Zeno sa kanyang ekspresyon at nagtanong, ano ang mali? Nakita mo na ba siya dati? Kilala mo ba siya? Kilalang kilala ko siya. Puno ng galit ang mukha ni Sancho, at naging pag-alit ang boses nito. Isa siya sa 3 extraterrestrial demon commander na kumitil ng maraming buhay. Ibinigay ni Win ang lahat at isinakripisyo ang kanyang buhay para saktan siya. Lumapit si Livy kay James, hinayla ang kanyang robe, at bamulong, natatakot ako. Nararamdaman ko ang kanyang pamatay na hangarin. Ayoko nang magstay dito. Mabilis tayong umalis sa lugar na ito. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay, senyales kay Livy na huwag mag-alala. Napatingin si Zeno kay Livy. Hindi niya inaasahan na magiging pinuno siya ng mga extraterrestrial demons sa past life niya, ni hindi niya alam na isinakripisyo ni Win ang sarili niya para lang masaktan siya. Nagpatuloy si Sancho, na nagsasabing, pagkatapos niyang masugatan, dinakip siya ni Emperor Raya. Gayunpaman, ang kanyang mga sugat ay malubha, at siya ay namatay di nagtagal. Bagamat pumasa siya, makapangyarihan ang kanyang pisikal na katawan. Kahit si Emperor Raya ay hindi kayang sirain ang kanyang bangkay. Noon, nakatutok siya sa ganap na pagpuksa sa mga extraterrestrial demons at wala ng oras para itapon ang katawan nito. Kaya, tinatakan siya ng kanyang mga nasasakupan kung sakaling magising siyang muli. Saan nagpunta si Emperor Raya? Tanong ni Zeno. Paliwanag ni Sancho, ang dakilang commander ng extraterrestrial demon ay tumakas matapos siyang masugatan. Umalis din ang kanilang mga tropa sa labanan. Hinabol siya ni Emperor Raya ngunit hindi na bumalik. Wala akong ideya kung ano ang sumunod na nangyari. Habang nagsasalita, si Sancho ay nagsimulang kumupas, at ang kanyang boses ay naging mahina. Di nagtagal, nawala ang kanyang malabong imahe, at ang kalansay ay gumuho sa alabok. Tumingin si James kay Zeno at sinabing, hindi ko inaasahan na magiging Rune Arts Grandmaster ka at subordinate ni Emperor Raya. Biglang umalangaw muli ang boses ni Sancho sa hall. Ang isang bahagi ng iyong kaluluwa ay nakuha, Zeno. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay kinuha ng extraterrestrial demons Great Commander. Kailangan mong kunin ang iyong kaluluwa upang mabawi ang iyong lakas sa kalakasan nito. Ang kanyang boses ay unti-unting hamina, at ang kanyang huling mga salita ay halos hindi marinig. Matapos mawala si Sancho, si Zeno ay bumagsak sa lupa na malungkot. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, ano ngayon? Inihayag ni Sancho ang pinagmulan ni Livy. Isa siya sa mga commander ng extraterrestrial demons. Dapat ba natin siyang patayin o hayaan siyang mabuhay? Agad na napaatras ng ilang hakbang si Livy sa takot at lumuluha na tumingin kay James. Bumalik sa katinoan si Zeno at sinabing, nakaraan na iyon. Hindi na siya isa sa mga commander ng extraterrestrial demons. Ang kanyang bagong pagkakakilanlan ay si Livy Kaidan. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng kaluluwa at buhay. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Bagamat tama si Zeno, ang katawan ni Livy ay kabilang pa rin sa isang extraterrestrial demon. Nag-aalala siyang baka may gulo sa hinaharap kung nanatili siyang malapit sa kanya. Lumuhad si Livy sa lupa matapos maramdaman ang balak na pagpatay kay James. Guro, ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Kung desisyon mo ang kunin, tatanggapin ko ang kapalaran ko. Pinayuhan ni Zeno si James, na nagsasabing, iminumungkahi kong iligtas mo ang kanyang buhay. Kahit na siya ay isang extraterrestrial demon, wala na sa kanya ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya mo siyang pigilan. Bukod dito, nararamdaman ko na hindi tuluyang napuksa ni Emperor Raya ang mga extraterrestrial demons na nakalusot sa Endlos. Sa kasamaang palad, hindi ko pa lubusang nababawi ang aking mga alaala at wala akong masyadong natatandaan tungkol sa extraterrestrial demons. Ang pagpapanatili sa kanya sa paligid ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Huminga ng malalim si James. Lumapit siya kay Livy, inalalayan siya, at sinabing, okay ka na ngayon. Bumangon ka na. Tumayo si Livy na nakasubsob ang ulo sa lupa, hindi nangangahas na salubungin ang tingin ni James. Mas mabuting umalis na ako, sabi ni Zeno.
Tanong ni James, saan mo balak pumunta? Naglaho si Zeno, ngunit umalingaw ang kanyang boses sa bulwagan. Gusto kong sundan ang yapak ni Emperor Raya. Mag-leave muna ako. Magkita ulit tayo balang araw. Kabanata 4842. Nawala si Zeno sa main hall, naiwan sina James at Livy. Pinagmasdan ni James ang bakanteng bulwagan ng palasyo. Hindi niya inaasahan na makatagpo ang natitirang kaluluwa ng isang dating powerhouse ng 10 distrito. Marami na rin siyang nadiskubreng sikreto, kasama na kung paano namatay si Win. Bagamat hindi siya sigurado sa eksaktong lakas ni Win, nalaman niya na ang Sword Mound ni Win ay naging tigil na lugar para sa makapangyarihang mga eskrimador sa buong 9 District. Maging ang kaluluwa ng Chaos Master ay tumungo sa Sword Mound upang iwanan ang kanyang supernatural power. Marami ang kumilala sa kanya bilang isang makapangyarihang eskrimador, ngunit kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay laban kay Livy. Sa huli, nabigo siyang patayin siya at nagawa lamang niyang magdulot ng matinding pinsala. May kaunting lakas na lang si James, pero kasing lakas pa rin siya ng powerhouse sa Chaos rank. Nai-imagine na lang niya kung gaano ang superior na si Win at ang 3 extraterrestrial demon commander ay inihambing sa kanyang lakas. Di nagtagal pagkaalis ni Zeno, isang bagong lapida ang itinayo sa espiritual na bundok. Tumayo sina James at Livy sa harap ng lapida. Mahinahong sinabi ni Livy, "Guro, wala itong kinalaman sa akin." Binigyan siya ni James ng bagong kaluluwa at buhay. Sa makatuwid, siya ay isang ganap na kakaibang nilalang. Bagamat marami siyang natutunan tungkol sa nakaraang buhay ng kanyang katawan kay Sancho, pakiramdam niya ay wala siyang kaugnayan dito. Tara na. Wala nang sinabi si James tungkol sa paksa. Pagkaalis nila, muling na-activate ang selyo sa paligid ng palasyo. Inakay ni James si Livy palayo sa Dark Zone. Ang kanyang kasunod na plano ay hanapin ang Boundless Tablet, pumasok sa Boundless Battlefield, at hintayang magsimula ang arena battle. Inactivate ni James ang kanyang Blithe Omniscience. Nakapagtataka, nagawa ni Livy na makasabay sa kanyang bilis. Sa kabutihang palad, si Zeno ay nag-iwan ng mga marka ng rune. Sa lakas man ni James, naligaw na sana siya sa dilim. Matapos maglakbay ng milyon-milyong taon, sa wakas ay umalis sila sa madilim na lugar at lumitaw sa isang intersection ng kadiliman at liwanag. Nakarating sila sa lungsod kung saan nakatagpo ni James si Zeno. 2 panahon na ang nakalipas mula noong pagtitipon. Nagpakita ng kahanga-hangang lakas si James sa kanyang pakikipaglaban kay Warner. Dahil dito, kumalat ng malawak at malayo ang kanyang pangalan. Gayunpaman, nawala si James pagkatapos ng labanan. Sa nakalipas na 2 panahon, hindi na siya muling nagpakita. Ang sira-sirang lungsod ay naging popular na hinto para sa maraming buhay na nilalang. Ang mga ordinaryong magsasaka ay natatakot na maglakbay sa kadiliman upang humanap ng mga biyaya. Kaya, nagtipon sila sa lungsod, nag-uusap at nagmamasid sa sitwasyon. Lumitaw sina James at Livy sa sinaunang kalsada sa labas ng lungsod. Si James naman. Tama ka. Si James naman. Gumawa siya ng bagong sekta na tinatawag na Heavenly Court sa Aeternus District. Pinawi niya ang Aeternus Sect. Agad na naging sentro ng atensyon sina James at Livy. Isang babaeng naka-purple dress ang agad na sumugod sa labas ng lungsod matapos maramdaman ang aura ni James. James. Excited siyang lumapit. Gayunpaman, biglang humakbang si Livy at nagpakawala ng nakakatakot na aura. Pagkatapos, mabilis niyang itinutok ang palad kay Wailria. Nagulat si Wailria at hindi nakapag-react sa oras. Tumama ang palad ni Livy sa kanyang dibdib, at pinalipad siya. Iniluwa niya ang isang bibig ng dugo, na nagpaulan sa lupa. Kahit na si Wailria ay isang powerhouse, siya ay nasugatan ng atake ni Livy. Anong ginagawa mo? Nagulat si James. Akala 1-1 ay may masamang intensyon siya sa iyo. Ibinaba ni Livy ang kanyang ulo. Marami sa mga nabubuhay na nilalang sa lungsod ang nakasaksi sa eksena. Kabanata 4843. Anong nangyari kanina? Nasugatan ba si Wailria pagkatapos natamaan ng isang galaw? Sino ang babaeng may asul na buhok? Na-curious ang lahat sa pagkakakilanlan ng babaeng nakatayo sa tabi ni James.
Mabilis na nabawi ni Weyria ang kanyang balanse, ngunit nagsalubong ang kanyang mga kilay sa sakit. Hinimok niya ang kanyang lakas at mabilis na ginamo ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, lumapit siya kay James at galit na sumigaw, "What the hell, James? Para saan iyon?" Lumapit si James at nag-explain ng paumanhin, "I'm so sorry. Ito ang aking anak na babae, si Livy Caden. Akala niya banta ka at kumilos siya laban sa iyo." Hindi ipinakilala ni James si Livy bilang isang puppy o isang subordinate. Mahirap ipaliwanag kung bakit bigla siyang nag-recruit ng subordinate. Gayunpaman, mas makatwirang ipakilala siya bilang kanyang anak. "Anak mo." Walang alinlangang tumingin kay James si Weyria at nagtanong, "Higit pa lang sa 2 panahon, pero bigla kang nagkaroon ng anak na babae. At saka, napakalakas na niya." Seryosong paliwanag ni James, "I've had her a long time ago. Kanina lang siya umalis ng bahay para hanapin ako. Tama ba, Livy?" Nilingan niya si Livy. Mabilis na sumagot si Livy, "Oo. I'm sorry dahil nasaktan kita." "Ayos lang." Marahang winagiwe ni Weyria ang kanyang kamay. Hindi siya masyadong mapagpatawad kung kaya't nagtanim siya ng sama ng loob sa mga walang kabuluhang bagay. Gayunpaman, na-curious siya tungkol sa anak ni James. Hinayla niya si James sa tabi at tinanong, "Anak mo ba talaga siya?" "Oo naman. Sino pa kaya siya? Sino ang kanyang ina? Sa tingin ko, hindi iyon bagay sa iyo, tama ba?" "Fine," sagot ni Weyria, nabigo. James. Sa sandaling iyon, ilang iba pang mga tao ang lumakad palabas ng lungsod. Ito ay sina Winton, Winona at Zula. Agad na sinangga ni Livy si James at tinitigan sila ng masama. Mabilis siyang pinigilan ni James, "Huwag kang gumawa ng anuman, Livy." Nag-aalala siyang aaksyonan sila ni Livy. Magiging mahirap kung ang iba ay nasaktan din. Anong nangyayari? Gulat na napatingin si Winton kay James. Nilapitan ni James si Livy at nakangiting nagpaliwanag, "Hayaan mong ipakilala kita sa anak ko, si Livy Caden." "Yung anak mo?" Gulat na sabi ni Winton, "Di ba Winnie at Zaint ang pangalan ng mga anak mo? Kailan ka pa nagkaroon ng iba?" Masiglang sinabi ni James, "Mayroon akong hindi mabilang na mga babae, kaya hindi nakakagulat na mayroon akong isang hindi lehitimong anak na babae." Inilibot ni Winton ang kanyang mga mata. "Pumunta tayo sa loob ng lungsod." Gusto ni James na iwasang pag-usapan ng tungkol kay Livy, kaya dali-dali niya itong itinigil at naglakad papasok sa lungsod. Nagpalitan ng tingin si Winton at ang iba, saka sumunod sa likod ni James. Lumapit si Weyria kay Winton at tinanong, "Sa iisang lugar kayo ni James, tama ba? Anak niya ba talaga si Livy?" Naguguluhan na sagot ni Winton, "Hindi rin ako sigurado. Ang alam ko lang tungkol sa 2 pa niyang anak na babae, sina Winnie at Zaint. Mayroon din siyang 3 anak, sina Jacopo, Noel, at..." Bigla siyang huminto. Nagtataka na tanong ni Weyria, "Ano ang pangalan ng apelyido?" Bulong ni Winton, "Naaalala mo si Wyatt, tama? Si James ay natulog sa asawa ni Wyatt, at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na tinatawag na Carson. Ito ang dahilan kung bakit galit si Wyatt kay James." Kabanata 4844. Si James, na nangunguna sa paglalakad, ay narinig ang kanilang pag-uusap. Matapos marinig na inihayag ni Winton ang kanyang background, nagbago ang kanyang ekspresyon. Naisip niya sa sarili niya, paano niya ako madaldal ng ganyan? Nang makalusot ako sa dooms, wala akong ibang pagpipilian kundi ang makipagtalik kay Yemima para maiwasang malantad ang aking pagkakakilanlan. Hindi ko inaasahan na mabubuntis siya. Bukod dito, partikular kong hiniling kay Wendell na lutisin ang lahat pagkatapos kong umalis. Sa lakas ni Wendell, dapat kaya niyang pangalagaan ang mga bagay na iyon nang walang problema. Agad namang naglabas ng utos si James, "Livy, bugbugin mo siya." WHO. Natigilan si Livy. Sumagot si James, yung lalaki. Naintindihan naman agad ni Livy ang kanyang pakay. Habang nagsasalita pa si Winton ay biglang sumulpot sa harapan niya si Livy. Bago pa siya makapag-react, nabuhat siya ng isang malakas na puwersa, at isang pares ng parang multo na kamao ang hamampas sa kanya. Gustong lumaban ni Winton, ngunit napakalakas ni Livy, at hindi niya nagawang makawala.
Hindi nagtagal, nabugbog siya at nabugbog. Tama na. Agad na itinigil ni James ang pambubugbog, nag-aalalang baka aksidenteng mapatay ni Livy si Winton. Agad na tumigil si Livy sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Bumagsak si Winton sa lupa at napaungol sa sakit. Nahihirapan siyang bumangon at hindi nasisiyahang sinabi, "Kailangan ba iyon?" Nagalit si Waleria sa nakita at sinabing, "Kasuklam-suklam ka, James. Niloko mo ang asawa ng iba pero natatakot kang pag-usapan ito ng iba." Nahihiyang sinabi ni James, "It was an accident." Ngumisi si Waleria. "Hindi ko ini-expect na ganyan ang gusto mo. So gusto mo ang mga babaeng may asawa." Lalong nahiya si James matapos marinig ang mga sinabi niya. "Tama na," sumingit si Zula at sinabi, "Nasa iisang bangka tayo at dapat iwasan ang panloob na salungatan. Maglaro sa lahat ng gusto mo, ngunit huwag masyadong malayo." Pinunasan ni Whiten ang kanyang mga pasa at sinabing, "Ikaw bastard, tatandaan ko ito. Kapag lumakas ako, maghihiganti ako." Alam ni James na nagbibiro lang si Winton. Sila ay mula sa iisang distrito at hindi kailanman magiging laban sa isa't isa. Pinaglalaroan lang niya si Winton at gusto niya itong turuan ng kaunting leksyon para hindi na siya maubusan pa ng bibig. Biglang, isang grupo ng 30 ang lumabas ng lungsod. Isang gwapong lalaki na may suot na ginintoang balabal ang nangunguna sa paglalakad, na may kakaibang aura. Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, malakas siyang nagtanong, "Sino sa inyo si James Caden?" Napatingin si James sa direksyon ng lalaki. Agad namang paliwanag ni Waleria, "Si Afghan Hawk yon." Nagranggo siya ng numero 1 sa nakaraang Boundless Rankang at isang disipulo ng pinakamalakas na magsasaka ng Endless, si Jagan Hafford. "I see," casual na sagot ni James. Siya ay humakbang pasulong, tumingin sa lalaking nakasuot ng ginintoang damit, at sinabing, "Ako iyon." Inilabas ni Afghan ang kanyang zen, na iniskan si James pataas at pababa. "Ikaw ba ang tumalo kay Warner?" Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Afghan matapos niyang malaman na nasa huling yugto pa lang ng Kylum Acme rank si James. Alam ni Afghan na si Warner ay isang powerhouse na may malaking lakas. Kaya, matapos malaman na hindi pa naabot ni James ang Kylum Boundless rank, nagdududa siya na natalo ni James si Warner. Nonchalant na sagot ni James, "Hindi ko siya natalo. Tinuruan ko lang siya ng leksyon." Thirsk. Interesante ka. Isang tawa ang nagmula sa malayo. Maya-maya, lumitaw ang isang babaeng may maesla na katangian at magandang figure. Siya ay may mahabang itim na buhok at nakasuot ng itim na damit. Pinagmasdan ng babae ang mga buhay na nilalang sa kanilang paligid. Maya-maya'y napako ang tingin niya kay James. Then, she swayed her hips and walked to James. Gayunpaman, agad na hamarang si Livy. Kabanata 4845. Nakangiting sabi ng babaeng nakaitim na damit, "Maswerte kang lalaki na maraming magagandang babae sa paligid mo." Mahinahong sabi ni Waleria, Yola Larkin ang pangalan niya. Kasalukuyang hindi alam kung saang sekta siya kinabibilangan. Pangalawa lang siya kay Afghan sa nakaraang Boundless Rankang. Napatingin si James kina Yola at Afghan. Hindi niya inaasahan ang dalawang nangungunang cultivator sa Boundless Rankang na darating para hanapin siya. Ang isa sa mga nasasakupan ni Afghan ay biglang humakbang nang nakakuyom ang mga kamao at sinabing, nasa huling yugto pa lang siya ng Kylum Acme rank. Hindi niya matatalo si Warner. Tuturuan ko siya ng leksyon. Pumunta ka rito at tanggapin ang iyong kamatayan. Ang subordinate ni Afghan ay nasa Kylum Boundless rank. Sa kabila nito, ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa kay Afghan. Bago pa makasagot si James, kumilos na si Livy. Isang malakas na daing ang biglang umalangaw, at ang lalaki ay sumabog sa dikalayuan. Matapos maalis ang pananakot, bumalik si Livy sa tabi ni James. Natigilan sina Winton at Waleria. Nagulat si Waleria na napakalakas ng anak ni James, samantalang si Winton ay nagtaka kung kailan nagkaroon ng isa pang anak na babae si James. Bumalik ang lalaking pinalipad sa tabi ni Afghan. Gayunpaman, agad siyang dumura ng puno ng dugo at tumilapon. "Maghayganti ka sa akin, sir." Nagbitaw siya ng ilang salita na may hindi kapani-paniwalang kahirapan. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagkawatak-watek,
at ang kanyang kaluluwa ay nagkalat sa hangin. Nagdilim ang mukha ni Afghan. How dare you touch a subordinate? Kung bago pa man siya matapos magsalita ay biglang humarap sa kanya si Livy at inihampas ang kamao sa kanya. Hindi gumamit si Livy ng anumang magarbong pamamaraan o komplikadong mga inscription. Ang kanyang pag-atake ay binubuo ng purong pisikal na lakas. Gayunpaman, si Afghan, ang numero 1 sa nakaraang Boundless Rankang, Natamba. Bumagsak ang kanyang katawan sa isang bulubundukin sa madilim na sona. Boom! Ang epekto ay nagdulot ng pagkawatak-watak ng bulubundukin at nabuo ang isang napakalalim na hukay. Kumakalat ang mga bitek mula sa lupa patungo sa lungsod, na nagdudulot ng kaunting pinsala sa mga panlabas na rehiyon ng lungsod. Napatulala ang lahat ng nakasaksi sa eksena. Si Afghan ay nireranggo bilang isa sa nakaraang Boundless Rankang at naging alagad ng pinakamalakas na magsasaka ng mga Endlos. Gayunpaman, pinalipad siya ng isang suntok lamang mula sa magandang babaeng may asul na buhok. Lahat ay curious kung sino si Livy at kung saan siya galing. Mataimtim na tiningnan ni Yola si Livy. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Magkikita tayong muli, James." Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, nawala siya. Nagpalitan ng pagtataka sina Valeria, Winton, Zula, at Winona. Sa kabilang banda, nasiyahan si James sa lakas ni Livy. Sa sobrang lakas na kasama niya, makakagala siya ng 9 na distrito ng Endlos nang walang anumang pag-aalala. Pumasok tayo sa lungsod. Naglakad si James patungo sa lungsod, kasama si Livy na sumusunod sa likuran niya. Nagtinginan ang iba na nagtataka at sumunod sa kanila. Kabanata 4846. Medyo inayos ng maraming magsasaka ang sira-sirang lungsod, at nagsilbing pansamantalang tirahan ng marami pang iba. Sina Valeria at ang iba pa ay nag-uukupa rin ng tirahan. Pagpasok sa isang independent manor, pinalibutan agad si James ng kanyang mga kasama. Si Livy naman ay umiwas sa kanila. Alam niyang kaibigan ni James ang mga taong ito, at hindi niya sila mahahawakan ng walang utos ni James. Inilagay ni Valeria ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabing, "Mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo, James. Saan ka nakakita ng powerhouse sa Chaos Rank na katulad niya?" Si Livy ay napakalakas. Kahit na hindi niya pinakawala ng kanyang aura, sapat na ang kanyang pisikal na lakas upang talunin si Afghan, na naglagay ng numero 1 sa nakaraang Boundless Rankang. Kaya naman, hinala ni Valeria na si Livy ay nasa Chaos Rank. Sabi ni Winton, "Kilalang kilala kita, James. Alam ko kung gaano karaming babae at anak ang mayroon ka. Hindi ka pa nagkaroon ng anak na babae na nagngangalang Livy Caden." Matapos bugbugin, may bahagyang sama ng loob si Winton. Kaya naman, pumanig siya kay Valeria at gustong makakuha ng sagot mula kay James. Maging si Winona, loyal follower ni James, ay sumuporta din kay Valeria. Sinabi niya, "Hindi mo dapat itago ito sa amin, guro. Sabihin sa amin kung saan ka napunta sa nakalipas na 2 panahon at kung paano mo siya nakilala." Hindi alam ni James kung paano ipapaliwanag ang sarili. Hindi niya maihayag ang nakaraang buhay ni Livy bilang commander ng extraterrestrial demons. Kung hindi, magiging napakahirap kung may lumabas na salita. He replied nonchalantly, "Kung hindi ka naniniwala sa akin, then so be it. Wala akong masabi." Si Valeria at ang iba ay patuloy na pinipilit siya tungkol dito, ngunit pinigilan ni James na magsalita ng anuman. Sa kalaunan, sumuko sila sa pagsisikap na mangikil ng sagot mula sa kanya. Sabi ni James, "Pupunta ako sa pag-iisa. Gusto kong mag-cultivate para mas mahusay akong gumanap sa Boundless Arena Battle." Samantala, isang napakalaking itim na tablet ang lumitaw sa isang lugar sa pinakamalalim na bahagi ng Dark Zone. Ang tablet ay 1,000,000 metro ang taas at daan-daang libong metro ang kapal. Ang tapyas ng bato ay parang napakalaking bundok sa dilim. Swoosh! Isang malabong figure ang lumitaw malapit sa stone tablet. Unti-unting naging malabo ang malabong figure. Isa itong magandang babae na nakasuot ng puting damit, naglalabas ng pambihirang aura. Siya ay may isang perpektong mukha at isang mahusay na figure. Ito ay walang iba kundi si Zizel, na humiwalay kay James pagkaraang dumating sa 9 na distrito ng Endlos.
Si Zizzle ay isang clone ni Teresa at ang personal na kasambahay sa pinuno ng lahi ng Doom. Umiral siya mula noong unang Sky Burial ng Chaos District. Noong nakaraan, ginabayan pa niya ang Grand Patriarch of Doom Race upang linangin ang 9 Voices ng Chaos. Si Teresa ay palaging isang misteryosong pag-iral sa Chaos District, at walang nakakaalam ng kanyang tunay na pinagmulan. Gayunpaman, may ilang mga haka-haka si Winton. Bago namatay ang pinuno ng Chaos District, pinamunuan niya ang 10 distrito ng Endlos. Naramdaman niya na si Teresa ay isang inapo ng pinuno ng Chaos District. Ang Dooms naman ay naiwan ng Chaos District's leader. Lumitaw si Zizzle sa harap ng Boundless Tablet. Tumalon siya sa hangin at tumingin sa ibaba para suriin ito. Kabanata 4847. Pagkatapos ng maikling pagsusuri sa Boundless Tablet, tumingin si Zizzle sa kailaliman ng Dark Zone. Nakita niya ang kadiliman at napansin niya na ang selyo sa kailaliman ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watak. Zizzle murmured, parang humihina ang selyo. Kapag ito ay nasira, ang mga extraterrestrial demons ay muling papasukin. Inutusan ni Emperor Raya ang kanyang mga nasasakupan na pumunta sa pag-iisa at tumuon sa paglilinang upang maghanda para sa nalalapit na digmaan. Inutusan din niya ang aking ama na kontrolin ang 9 na distrito ng Endlos. Ngayong wala na ang tatay ko, oras na para magpakita ang mga nasasakupan niya. Huminga ng malalim si Zizzle. Kaagad pagkatapos, iniunat niya ang kanyang mga payat na braso. Ilang misteryosong inscription ang lumabas mula sa kanyang palad at lumubog sa Boundless Tablet. Matapos makumplito ang serye ng mga aksyon, umalis siya sa lugar. Swoosh! Sa sandaling umalis si Zizzle, ang Boundless Tablet ay nagpakita ng mga abnormalidad. Ang mahiwagang mga inscription dito ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag at nagpapaliwanag sa kadiliman. Maraming cultivator ang agad na nakadama ng abnormalidad ng Boundless Tablet. Sa isang lugar sa Endlos ay isang espiritual na bundok na nabuklod sa hindi mabilang na taon. Sa espiritual na bundok ay isang matandang lalaki. Matapos niyang maramdaman ang isang pamilyar na kapangyarihan, lumipad siya sa langit. Ito ang kapangyarihan ng Boundless Tablet. Nag-iwan ng mensahe si Emperor Raya. Kung ang Boundless Tablet ay nagpapakita ng abnormalidad, nangangahulugan ito na malapit nang makalusot ang mga extraterrestrial demons. Nag-iwan siya ng makapangyarihang biyaya sa loob ng Boundless Tablet. Ang sinumang magranggo ng numero 1 sa Boundless Rankang ay makakakuha nito. Sumigaw ang matanda, Evain Bodwine, nandyan ka ba? Nandito na po ako sir. Isang lalaki ang lumitaw sa asol at lumuhad sa lupa. Evain, oras na para umalis sa lugar na ito. Tumungo sa sinaunang larangan ng digmaan at hanapin ang Boundless Tablet. Ang paglapit sa Boundless Tablet ay magbibigay daan sa iyong makapasok sa Boundless Battlefield. Kailangan mong ilagay ang numero 1 at makuha ang biyayang naiwan ni Emperor Raya. Naiintindihan. Sa sandaling iyon, maraming iba pang cultivator na nanatiling nakatago sa hindi mabilang na mga taon ay nakadama din ng abnormalidad ng Boundless Tablet. Ang mga magsasaka na ito ay mga powerhouse na naninirahan sa pag-iisa at umiiwas sa paglipat-lipat sa 9 na distrito ng Endlos. Sa halip na personal na kumilos, ipinadala nila ang kanilang pinakamalakas na mga disipulo sa Boundless Rank upang lumahok sa kompetisyon para sa Boundless Rankang upang makuha ang biyaya na iniwan ni Emperor Raya. Sa isang mapanganib na lugar ng Endlos 9 District, isang lalaking walang sando ang tumalon sa langit at nagsabi, ang biyayang iniwan ni Emperor Raya ay lumitaw. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay akin. Ang kanyang aura ay nakakatakot at binaluktot ang paligid. Ang isa pang magsasaka sa ibang sinaunang Orthodox ay bumulong-bulong, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay sa wakas ay muling lumitaw. Pagkatapos kong makabisado ito at makuha ang 10 sagradong balumbon, ako ang magiging pinakamalakas sa Endlos. Maraming mga powerhouse sa Boundless Rank mula sa nakatagong Orthodox ang nagsimulang lumitaw. Matagal na silang nanatili sa Boundless Rank, naghihintay na dumating ang araw na ito. Lahat sila ay mga powerhouse na kayang talunin ang mga cultivator sa Chaos Rank. Si Havgan, ang dating numero 1 sa Boundless Rankang, ay isang langgam lamang sa kanilang mga mata. Si James, na nasa cultivation,
ay naramdaman din ang kapangyarihan ng Boundless Tablet. Agad siyang umalis sa pag-iisa at lumundag sa langit. Ang kanyang mga kasama ay lumulutang din sa itaas ng lungsod, nakatingin sa madilim na lugar. Ang makukulay na sinag ay nagpapaliwanag sa madilim na lugar, na nagpapahintulot sa lahat na makita ang napakalaking itim na tableta at ang mahiwagang mga kasulatan na umiikot sa itaas nito. Nagulat si James. Yung mga kasulatan. Hindi ba sila mula sa Tenfold Realms Transcendent Sutra? Nilinang niya ang kumpletong bersyon ng Tenfold Realms Transcendent Sutra. Sa makatuwid, nakilala niya na ang mga banal na kasulatan ay isang kumpletong bersyon ng Tenfold Realms Transcendent Sutra sa isang sulyap. Nalilito, naisip ni James sa kanyang sarili, iniwan ba ni Emperador Raya ang walang hangganan na tableta? Kabanata 4848 naguguluhan si James. Hindi siya sigurado kung bakit biglang lumitaw ang kumpletong Tenfold Realms Transcendent Sutra sa itaas ng Boundless Tablet. Namangha si Weyria, na nagsasabing, anong uri ng mga banal na kasulatan ang mga iyon? Napakakomplikado nila. Ang iba pang mga powerhouses ay tumitig din sa mga banal na kasulatan ng may pagtataka. Maingat nilang sinuri ang mga banal na kasulatan, sinusubukang unawain ang mga ito. Gayunpaman, ang mga banal na kasulatan ay biglang lumubog sa Boundless Tablet at nawala. Nagkatinginan ang lahat ng may pagkalito. Bumalik si James at ang kanyang mga kasama sa lupa at nagtipon sa loob ng manor. Ito ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, sabi ni James. Napatingin ang lahat kay James na nagtataka. Nagtanong si Zula, ano ang Tenfold Realms Transcendent Sutra? Walang balak si James na sabihin sa kanila noong una. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay ang kanyang pinakamalaking sikreto. Gayunpaman, mainam na ihayag ito sa kanila dahil lumitaw na ang Tenfold Realms Transcendent Sutra had. Matapat siyang sumagot, isa itong hindi magagapi na kasulatan na iniwan ni Emperor Raya. Kapag nakabisado mo na ito, mauunawaan mo na ang mga sagradong balumbon. Pagkatapos, magagawa mong linangin ang isang natatanging kapangyarihan mula sa bawat isa sa mga sagradong scroll. Sa huli, maaari mong pagsamahin ang 10 kapangyarihan sa Tenfold Realms Transcendent Art. Inihayag ni James ang impormasyon sa kanila. Nagtataka siyang tiningnan ni Winona at nagtanong, paano mo nalaman? Nalinang mo na ba ang Tenfold Realms Transcendent Sutra? Bahagyang tumango si James at sinabing, oo. Sa pagkakataong iyon ay may kumatok sa kanilang pintuan. Agad na binuksan ni Livy ang pinto at nakita ang isang matangkad at eleganteng babae na nakasuot ng puting damit sa labas. Tanong ni Livy, sino ang hinahanap mo? Itinuro ni Zizzle si James at sinabing, siya. Napansin agad ni James si Zizzle. Agad silang nagkatinginan ni Winton. Pagkatapos, iniutos niya, papasukin mo siya. Sige. Pinadaan siya ni Livy sa kwarto. Dahan-daang lumapit si Zizzle. Tumingin si James sa kanya at sinabing, sa wakas nagpakita ka na. Marami kang tinatagong sekreto sa akin. Umupo si Zizzle at mahinahong sumagot, ganun ba? Anong uri ng mga sekreto ang itinatago ko? Sinabi ni James, ikaw ay mahusay sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ikaw ba ang nagpasa ng hindi kumpletong bersyon kay Wyatt? Umiling si Zizzle at sinabing, hindi. Naunawaan mismo ni Wyatt ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ang mga banal na kasulatan ay katulad ng Karma Path. Maaari lamang umasa sa sarili upang maunawaan ito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring ituro. Pumasok si Wyatt sa Path of Heavenly Awakening at naintindihan ito mismo. Gayunpaman, isang bahagi lamang nito ang naintindihan niya. Ang kanyang pangunawa ay hindi kumpleto gaya ng sa iyo. Paano ang iyong pag-unawa? Tanong ni James. Kabanata 4849. Sumagot si Zizzle, nakita ko na rin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra sa landas ng Heavenly Awakening. Gayunpaman, ang aking pag-unawa dito ay kulang pa rin. Nataranta ang iba sa kwarto sa kanilang usapan. Tinanong ni James, ikaw ba ang inapo ng pinuno ng Chaos District? Matapat na sagot ni Zizzle, oo. Si Teresa ay anak ng pinuno ng Chaos District. Clone lang ako sa kanya. Sa kasamaang palad, ang pinuno ng Chaos District ay tinambangan at pinatay ng pinuno ng Hozif District. Nakasama na ang iyong ama sa Chaos Heavenly Path.
Siya ba ang nagplano ng Sky Burials? Sinusubukan ba niyang gamitin ang lakas ng iba pang mga namatay na powerhouse para mabuhay muli? Mabubuhay ba siya pagkatapos ng ikatlong Sky Burial at ang pagkawasak ng Chaos Heavenly Path? Humalaklak si Zexel at sinabing, naniniwala ka ba talaga, James? Ang ninuno ni Winton ay isang subordinate lamang ng aking ama. Gumawa lang si Winton ng ilang haka-haka batay sa ilang hindi kumpletong impormasyong naiwan ng kanyang ninuno. Pagkatapos paliwanagan mo ako sa Sky Burial. Ang katawan ni James ay naglabas ng isang pagpatay na layunin. Tumanggi siyang gamitin ni Zizzle. Kung totoo ang mga haka-haka ni Winton, papatayin niya si Zizzle. Hindi siya nabigla sa galit ni James. Mahinahong sumagot si Zizzle, ang aking ama ay isang powerhouse na bago pa naitatag ang 10 distrito ng Endlos. Malaki ang naiambag niya sa paglaban sa mga extraterrestrial demons. Noon, malubhang nasugatan ni Emperor Rai ang dakilang commander ng extraterrestrial demons. Dahil dito, umatras ang extraterrestrial army. Pagkatapos, itinatag ni Emperador Rai ang 10 distrito ng Endlos. Ibinigay niya ang Endless Heart sa aking ama at hiniling sa kanya na pamunuan ang 10 distrito bilang Endless Lord. Kasabay nito, hiniling niya sa iba pang puwersa sa ilalim niya na magtago at maghanda para sa pagbabalik ng extraterrestrial demons. Sa wakas ay naunawaan ni James kung bakit ang mga naninirahan sa Endless 9 District ay walang kaalam-alam tungkol sa extraterrestrial demons at Emperor Raya. Ito ay dahil ang mga powerhouse, puwersa, at mga sekta na lumahok sa labanan ay napunta sa pag-iisa. Huminga ng malalim si Zizzle at nagpatuloy, bago umalis si Emperor Raya, inayos niya ang aking ama na maging Endless Lord. Nagtalaga rin siya ng 9 na iba pang pinuno ng distrito. Pagkatapos, hinati niya ang 10 Path Technique sa 10 bahagi at itinala ang mga ito sa 10 sagradong scroll. Bawat distrito ay dapat protektahan ang isa sa mga sagradong balumbon. Nag-iwan din siya ng iba't ibang mga ilusyon sa bawat distrito para sa mga may sapat na talento upang makaharap at makuha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Sa 10 distrito ng Endlos, ang aking ama at ang mga nakatagong powerhouse at sekta ang tanging nakakaalam nito. Maraming taon matapos ang aking ama na maging Endless Lord, si Jagan ay pumasok sa Chaos rank. Tinambangan niya ang aking ama sa pagtatangkang agawin ang Endless Heart at maging bagong Endless Lord. Walang choice ang tatay ko kundi tumakas. Naglagay din siya ng supernatural power at itinago ang buong Chaos District. Ang aking ama ay dumanas ng matinding pinsala at kinailangan niyang isama ang kanyang sarili sa Chaos Heavenly Path upang mabuhay. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi tulad ng inakala ni Winton. Ang mga Sky Burial ng Chaos District ay walang kinalaman sa aking ama. Gumamit siya ng matinding hakbang para itago ang Chaos District at protektahan ang Endless Heart. Yun nga lang, totoong ang inaabsorb ng tatay ko ang aura ng mga namatay na powerhouses at mabubuhay na muli. Gayunpaman, ang aking ama ay hindi ang utak na naging sanhi ng mga bagay na umunlad sa kanyang direksyon. Sa katunayan, ito ang plano ng ilang powerhouse ng Endless 9 Districts na may masamang intensyon. Ibinahagi ni Zizzle ang ilang mga nakaraang kaganapan, na sinisisi ang mga powerhouse ng 9 District ng Endlos. Matapos pakinggan ang lahat ng mga kwento, agad na napagtanto ng mga kasama ni James na sina Winton at James ay hindi mula sa 9 District ng Endlos kundi mula sa nakatagong Chaos District. Nalaman din nila na si Zizzle ay anak ng dating Endless Lord. Tiningnan ni Waleria si James nang makahulugan at sinabing, kaya galing ka sa Chaos District. Hindi sumagot si James sa kanya. Sinimulan niyang suriin ang mga sinabi ni Zizzle. Ipinagpatuloy niya, na nagsasabing, nagpakita ako dahil napakaraming powerhouse sa Chaos District. Hindi na mapipigilan ng Chaos Heavenly Path ang paglabas ng aura ng Chaos District. Hindi ako maaaring magkaroon ng mga powerhouse mula sa 9 na distrito ng Endlos na nagbibigay ng masyadong pansin sa Chaos District. Sa makatuwid, inactivate ko ang Boundless Tablet at pinayagan ang Tenfold Realms Transcendent Sutra na lumitaw. Papanatilihin ng Tenfold Realms Transcendent Sutra ang powerhouses ng 9 districts mula sa Chaos District. Kabanata 4850
Inihayag ni Zizel na responsable siya sa pag-activate ng Boundless Tablet at paglalantad sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Nag-aalinlangan na nagtanong si Weylia, paano mo nalaman na ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay nakatago sa loob ng Boundless Table? Mahinahong sumagot si Zizel, ang aking ama ay ang pinuno ng Chaos District at itinalaga bilang Endless Lord ni Emperor Raya. Bilang anak ng Endless Lord, natural na alam ko ang mga sikretong ito. Walang kapintasan ang kanyang mga kwento, ngunit hindi pa rin siya lubos na pinagkakatiwalaan ni James. Posibleng hindi lahat ng ibinahagi niya ay buong katotohanan. Tanong ni James, so ano ang goal mo? Sumagot si Zizel, pagkatapos ng Boundless Battlefield, magkakaroon ng Chaos Battlefield. Nag-iwan si Emperor Raya ng Chaos Tablet sa loob ng Chaos Battlefield. Ang ilang extraterrestrial demons ay seliado sa ilalim ng Chaos Tablet. Noon, ang dakilang commander ng extraterrestrial demons ay malubhang nasugatan at tumakas para sa kanyang buhay. Ang extraterrestrial army ay umatras, ngunit ang ilan ay nakulong matapos mabigang umatras sa oras. Sa kasamaang palad, si Emperor Raya ay nasugatan na at hindi sila maalis. Kaya naman, ginamit niya ang Chaos Tablet para i-seal ang mga ito. Ang Chaos Heavenly Path ay hindi na kayang sugpuin ang aura ng Chaos District. Kung ang aura ng Chaos District ay tumagas, ang selyo sa paligid nito ay aalisin, at ang lokasyon nito ay malalantad. Sa huli, ang 9 na distrito ng Endlos ay magiging 10 distrito muli ng Endlos. Maraming nakatagong sekta mula sa sinaunang panahon sa buong Endlos. Karamihan sa kanila ay halos hindi nag-ambag sa labanan laban sa extraterrestrial demons. Sa halip, ginawa nila ang kanilang makakaya upang mapangalagaan ang kanilang sarili. Bilang resulta, karamihan sa mga puwersang ito ay napanatili ang kanilang kabuoang lakas. Noon, nag-iingat sila kay Emperor Raya. Kaya naman, sinunod nila ang kanyang utos at namuhay ng hiwalay. Pagkaalis ni Emperor Raya, hindi na siya bumalik. Iniisip ng mga puwersang ito na si Emperor Raya ay patay na at hindi na natatakot. Sa sandaling lumitaw muli ang Chaos District, ang kaguluhan ay mawawala sa Endlos. Kailangan natin ng powerhouse para mamuno at patatagin ang sitwasyon. Ang tatay ko ang tanging tao sa buong Endlos na may kakayahang supilan ang mga puwersang ito. Napakasimple ng goal ko. Inihayag ko ang Tenfold Realms Transcendent Sutra para simulan ang Boundless Battlefield. Pagkatapos nito, bubuksan ang Chaos Battlefield. Pagkatapos, may lalabas ko ang mga extraterrestrial demons na nakatatak sa ilalim ng Chaos Tablet. Pagkatapos, gusto kong akitin sila sa Chaos District at katayin sila. Ang Chaos Heavenly Path ay kukuha ng kanilang enerhiya pagkatapos ng kanilang kamatayan, at ang aking ama ay bubuhayin muli. Pagkatapos, mapapatahimik na niya ang magulong bagyo. Tanong ni Winton, sa huli, ang iyong pangunahing layunin ay buhayin muli ang iyong ama. Tumayo si Zizel at sinabing, magugulo ang mga Endlos kapag hindi ko ito gagawin. Naramdaman ko ang selyo sa pinakamalalim na bahagi ng Dark Zone. Hindi magtatagal bago pumasok ang extraterrestrial demon sa Endlos. Paano lalaban ang Endlos kapag nangyari iyon? Kailangan mong isipin ang kabigatan ng bagay na ito. Nawala si Zizel pagkatapos magsalita. Natahimik si James at ang kanyang mga kasama. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Winton, naniniwala ka ba sa kanya? Marahang umiling si James at sinabing, to be honest, not really. Sabi ni Winton, noon, sumilip lang ako ng bahagya sa katotohanan nitong mga nakaraang pangyayari. Gayunpaman, humantong ito sa pagkakabuklod sa buong Yaniri clan. Nagkibit balikat si James at nagtanong, ano pa ang mga pagpipilian natin ngayon? Lahat ng ginawa niya noon ay para protektahan ang Chaos District. Ibinahagi na ni Zizel ang mga detalye ng mga nakaraang kaganapan at ang kanyang planong ilabas ang extraterrestrial demons na seliado sa ilalim ng Chaos Tablet. Pagkatapos, gusto niyang dalhin ang labanan sa Chaos District. Gayunpaman, ang Chaos District ay magdaranas ng malubhang kahihinatnan mula sa labanan. Ang Human Universe sa Chaos District ay tahanan ni James, kung saan nakatira ang marami sa kanyang pamilya at mga kaibigan.
Ang plano ni Zizel na ilipat ang larangan ng digmaan sa Chaos District ay sumalungat sa unang layunin ni James na protektahan ang Chaos District. Kaya naman, nag-alinlangan si James. Tumingin siya kay Wailria at nagtanong, ano sa palagay mo? Umiling si Wailria at sumagot, wala akong masyadong alam sa mga bagay na ito. Batay sa mga narinig ko kay Zizel, sa tingin ko ang kanyang diskarte ay perpekto. Kung ang ilang makapangyarihang mga sekta ay talagang nakatago sa loob ng Endlos, tiyak na masisira ang kaguluhan sa lalong madaling panahon. Kailangan natin ng powerhouse para mamuno sa sitwasyon. Malamig na sabi ni Winton, kahit na kailangan talaga natin ng mamumuno sa sitwasyon, bakit kailangan ang namatay na Chaos District's leader? Wala na siya, kaya bakit kailangan nating gumawa ng malaking sakripisyo para lang mabuhay siya? Biglang nasali sa usapan si Winona na kanina pa tahimik. Sang-ayon ako. Bakit dapat siya? Kaya mo rin pangunahan ang sitwasyon, guro. Tumingin si Zula kay James at sinabing, tama si Winton. Malaki ang potensyal mo, James. Sa ilang panahon, dapat mong gampanan ang responsibilidad na ito. Matapos marinig ang kanilang mga opinyon, nagsimulang mag-isip si James. Nagpatuloy si Winton, na nagsasabing, you can't blindly trust her, James. Kung pinakawala ng mga extraterrestrial demons, maaaring mawalan ng kontrol ang mga bagay. Kung hindi natin maalis ang mga ito ay naging malaking sakuna para sa 10 distrito ng Endlos. Tumango si James at seryosong sumagot, naiintindihan ko. Dahil ito ay isang mahalagang bagay, tatalakayin ko ito kay Yardos. Natigilan si Wailria. Pagkaraan ng ilang sandali, napabulalas siya, si Yardos ba ay mula rin sa Chaos District? Huminga siya ng malalim at sinabing, ang Chaos District ay talagang mahiwagang lugar. Paano may napakaraming powerhouses mula doon? Hindi na nagpaliwanag pa si James at mabilis na hinanap ang aura ni Yardos. Nakapasok na si Yardos sa sinaunang larangan ng digmaan at medyo malayo kay James. Siya ay gumagala sa kailaliman ng madilim na sona at pumasok sa isang sinaunang guho. Let's go, Livy, mabilis na utos ni James at nawala sa lugar. Agad naman siyang sinundan ni Livy. Ang iba ay matiyagang naghintay sa kanyang pagbabalik. Habang naglalakad si James para makita si Yardos, pumunta rin si Zizel para makipagkita kay Wyatt. Sa sandaling iyon, si Wyatt ay nasa labas ng isang sinaunang guho na may ilan sa mga powerhouse ng Mount Capron, sinusubukang basagin ang Porma Sion upang makapasok sa pagkasira. Swoosh! Isang puting liwanag ang bumaba sa kanilang harapan, at isang magandang babae na may pambihirang aura ang lumitaw. Zizel! Tuwang-tuwa si Wyatt. Mabilis siyang nagutos, na nagsasabing, pabayaan mo kami. Sige. Nagkalat ang mga powerhouse mula sa Mount Capron, na naiwan lamang sina Zizel at Wyatt. Sa wakas nagpakita ka na, Zizel. Binigyan ni Teresa si Wyatt ng ilang gabay sa paglilinang noong nakaraan. Siya rin ang nagligtas sa kanya noong siya ay nakulong sa Human Universe. Bago siya pumasok sa Endlos, nalaman na niya na si Zizel, na nagsilbi sa Doom's Patriarch, ay clone ni Teresa. Bahagyang tumango si Zizel bilang tugon. Dismayadong tumingin siya kay Wyatt at sinabing, bigo mo ako, Wyatt. Binigyan na kita ng maraming biyaya at itinuro sa iyo ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, pero natalo ka pa rin kay James. Nagdilim ang mukha ni Wyatt. Nagalit si Wyatt sa pagbanggit ng pangalan ni James. Hindi lamang natulog si James sa kanyang pinakamamahal na asawa, ngunit 2 beses siyang natalo kay James. Kinawean ni Zizel ang kanyang kamay at sinabing, "Wag na." Hindi naman big deal ang pagkatalo sa kanya. Hindi siya makakasakay ng matagal sa kanyang mataas na kabayo. Tumingin sa kanya si Wyatt at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Sagot ni Zizel, "Siya ay pinapansin ko na siya simula nang dumating siya sa 9 District ng Endlos. Masyado na siyang lumakas at wala na akong kontrol. May mga bagay akong nasabi sa kanya, pero masasabi kong hindi na siya handang makipagtulungan sa akin. Dahil hindi na siya kapakipakinabang, kailangan ko na siyang tanggalin." Isang masamang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Zizel. Pagkarating sa 9 na distrito ng Endlos, nalampasan ni James ang mga inaasahan niya. Nasa ilalim siya ng kontrol niya habang nasa Chaos District pa sila.
Iniligtas niya si James, umaasang magiging isang mahalagang pawn ito sa kanya. Gayunpaman, maliwanag na ayaw ni James na makipagtulungan sa kanya pagkatapos niyang ihayag ang kanyang plano sa kanya. Tanong ni Wyatt, ano ang plano mo? Sagot ni Zizzle, I need to eliminate James. Gayunpaman, wala sa amin ang kayang patayin siya ngayon. Kailangan kong gamitin ang Chaos Rank powerhouses para patayin siya. Ibinahagi niya ang kanyang mga plano kay Wyatt. Agad namang hindi sumang-ayon si Wyatt. Hindi, dapat ako ang pumatay kay James. Matatalo ko siya ng patas. Sampal. Agad na pinunasan ni Zizzle ang mukha ni Wyatt. Then, she reprimanded him, stop dreaming. Paano mo siya matatalo sa iyong lakas? Naintindihan na niya ang kumpletong Tenfold Realms Transcendent Sutra at nagbasa ng ilang sagradong scroll. Hindi ka mananalo. Natahimik si Wyatt. Huminga ng malalim si Zizzle at sinabing, dahil hindi na siya kapaki-pakinabang sa akin, mapapatay ko na lang siya. Ayokong maging hadlang siya sa plano ko. Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni Zizzle ang kanyang kamay. Isang liwanag ang lumitaw mula sa kanyang palad at natipon sa isang magandang babae na nakasuot ng itim na damit. Gayunpaman, wala siyang malay. Paliwanag ni Zizzle, ito ay napakabuting kaibigan ni James. Ang pangalan niya ay Maxine. Pinahahalagahan ni James ang pagkakaibigan at gagawin niya ang lahat para iligtas si Maxine. Ipapaubaya ko sa iyo ang gawaing alisin siya. Pagkatapos magsalita, nawala si Zizzle sa paningin ni Wyatt. Tiningnan ni Wyatt ang walang malay na babae sa lupa na may malungkot na ekspresyon. Sabik siyang patayin si James, ngunit hindi sa hindi patas na paraan. Gusto niyang patayin si James na umaasa sa sarili niyang lakas. Gayunpaman, kailangan niyang sundin ang utos ni Teresa. Huminga ng malalim si Wyatt, saka pinaalis ang Maxine. Pagkatapos, umalis siya upang makipagkita sa pinuno ng distrito ng Capron. Ang pinuno ng Capron District ay isang kakilakilabot na powerhouse ng Endlos, na pinangalan ng Xylas Saxi. Lumitaw si Wyatt sa isang lugar sa sinaunang larangan ng digmaan. Lumuhad siya sa harap ng isang medyo may edad na lalaki na nakaupo sa isang guho. Pagkatapos, magalang siyang tumawag, Sir Xylas. Kalahati. Nakasuot ng kulay abong robe ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Wyatt. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, maaari kang bumangon para magsalita. Tumayo si Wyatt. Tanong ni Xylas, anong problema? Sumagot si Wyatt, may natuklasan ako, sir. Ganun ba? Ay elaborate mo. Kalmadong sinabi ni Wyatt, nagpunta ako sa Aeternus District noong nakaraan at nakatagpo ang isang lalaking tinatawag na James Caden. Natalo niya kamakailan si Warner, na pumangatlo sa naunang Boundless Rankang. Matagumpay na nilinang ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Nagtanong si Xylas, ano ang Tenfold Realms Transcendent Sutra? Ipinaliwanag ni Wyatt, ito ay isang makapangyarihang kasulatan na iniwan ni Emperor Raya bago ang pagtatatag ng 10 distrito. Ang pagmaster ng Tenfold Realms Transcendent Sutra ay nagbibigay daan sa isa na linangin ang mahiwagang kapangyarihan ng 10 sagradong scroll. Napatayo si Xylas sa gulat. Pagkatapos niyang maging pinuno ng distrito ng Capron, mayroon siyang pag-aari ng sagradong balumbon ng distrito ng Capron. Gayunpaman, hindi niya ito naintindihan, kahit na pagkatapos ng maraming taon. Ipinaliwanag ni Wyatt, nakabisado na ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at nababasa niya ang mga sagradong scroll. Nakakita na siya ng ilang sagradong balumbon at nilinang ang kanilang mga kapangyarihan. Bagamat nasa huling yugto pa lamang siya ng Kylem Acme rank, napakalakas niya. Inihayag ni Wyatt ang ilang impormasyon tungkol kay Emperor Raya, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, at ang mga sagradong scroll. Maging si Xylas, ang pinuno ng distrito ng Capron, ay walang kaalam-alam sa mga bagay na ito. Ang kanyang Panginoon ay hindi kailanman isiniwalat ang impormasyong ito sa kanya bago. Matapos malaman ang mga sikretong ito, sa wakas ay natauhan si Xylas at sinabing, nakikita ko. Kaya't isinilang ang 10 distrito. Hindi ko alam na ang mga sagradong balumbon ay naglalaman ng gayong makapangyarihang kapangyarihan.
Nagpatuloy si Wyatt, na nagsasabing, natuklasan ko rin na si James ay hindi mula sa siyam na distrito ng Endless kundi sa Chaos District. Si Yardos ay isa ring tao mula sa Chaos District. Talaga, galing sila sa Chaos District. Nagulat si Xylas. Pansamantalang tanong ni Wyatt, ano ang gagawin mo, sir? Hindi madaling kalaban sina James at Yardos. Sa lakas ng Mount Capron, hindi na kami makakapag-extort ng higit pang impormasyon tungkol sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang paraan ng pag-unawa sa mga sagradong scroll mula kay James. Tumingin si Xylas kay Wyatt at nagtanong, dahil naibahagi mo sa akin ang mga sekretong ito, siguradong nakagawa ka na ng plano, di ba? Bahagyang tumango si Wyatt at sinabing, naniniwala ako na ang tanging paraan upang harapin sina Yardos at James ay ang makiisa sa pinuno ng distrito ng Hazef, pinuno ng distrito ng Welkan, at iba pang mga powerhouse sa Chaos Rank. Sige. Pag-iisipan ko. Na-dismiss ka. Marahang iwinagayway ni Xylas ang kanyang kamay. Naiintindihan. Aalis na ako. Tumalikod si Wyatt at umalis. Napaisip si Xylas at Bamulong, Emperor Raya, Tenfold Realms Transcendent Sutra, 10 Sagradong Scroll, at Tenfold Realms Transcendent Art. Naunawaan lamang ni Lucius ang ika-10 bahagi ng Sagradong Scroll ng Hazef District ngunit nagawang linangin ang Crep Myrtle energy ng Hazef. Kung lubos niyang mauunawaan ang Sagradong Balumbon, ang kanyang lakas ay hindi maarak. Kung gayon, gaano kalakas ang isa pagkatapos na maunawaan ang 10 sa mga sagradong balumbon? Huminga ng malalim si Xylas. Hindi siya nakaramdam ng kumpiyansa sa paglutas ng mga bagay na ito sa kanyang sarili. Upang makuha sina James at Yardos, kakailanganin niya ang tulong ng ilang powerhouse sa Chaos Rank. Matapos pag-isipan ang lahat, agad siyang nawala sa lugar. Sa sumunod na sandali, humarap siya sa pinuno ng Hazef District, si Lucius. Si Lucius ay hindi pumunta sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa halip, siya ay nananatili sa loob ng Hazef District. Sa kanyang kasalukuyang lakas, walang gaanong nakakakuha ng kanyang mga mata. Nakangiting bati ni Xylas, Sir Lucius. Pakiupo, Sir Xylas. Umupo si Lucius sa pinakamataas na upuan ng bulwagan at iwinagayway ang kanyang kamay para tumawag ng upuan. Umupo si Xylas at nakangiting sinabi, mayroon akong ilang sekreto na ibabahagi sa iyo, Sir Lucius. Naiintriga, nagtanong si Lucius, tungkol saan sila? Nakangiting sumagot si Xylas, ang pinagmulan ng mga sagradong balumbon at ang mga natatanging kapangyarihang nakapaloob dito. Napatalon si Lucius sa gulat. Alam na alam niya ang mga sagradong balumbon dahil mayroon siyang isa sa kanyang pag-aari. Gayunpaman, siya ay walang alam tungkol sa pinagmulan nito at sa mga natatanging kapangyarihan sa loob nito. Agad na napukaw ang kanyang kuryosidad. Tanong niya, paki-enlighten mo ako. Samantala, ganap na walang kamalay-malay si James na nagdesisyon na si Zizel na paalisin sila ni Yardos. Nakapasok na si Yardos sa Chao Rank, at ang kanyang pag-iral ay nagdulot ng malaking banta sa kanyang plano. Nakilala ni James si Yardos sa isang guho sa loob ng sinaunang larangan ng digmaan. Nakaupo si Yardos sa isang malaking bato, at si James ay nakatayo sa harapan niya. Pagkatapos ay ikinwento ni James ang lahat ng ibinahagi sa kanya ni Zizel. Matapos malaman ang plano ni Zizel, napaisip si Yardos. Tanong ni James, ano ang dapat nating gawin ngayon? Huminga ng malalim si Yardos at sinabing, hindi ko inaasahan ang mga nakatagong sekta sa 9 na distrito ng Endlos. Matagal na silang nag-iisa dahil sa utos ni Emperor Raya. Sapat na yun para patunayan ang lakas at prestihiyo ni Emperor Raya. Napatay ang pinuno ng Chaos District matapos ang isang ambush at isinama ang sarili sa Chaos Heavenly Path. Kahit na siya ay bubuhayin muli, walang katiyakan na malulutas niya ang sitwasyon. Sa halip na umasa sa isang taong patay na, mas mabuting umasa sa ating sarili. Tumayo si Yardos, tinapik ang balikat ni James, at nakangiting sinabi, nabasa mo na ang marami sa mga sagradong balumbon. Hanggat maaari mong makuha ang natitirang mga sagradong scroll at patuloy na pagbutihin ang iyong cultivation base, maaari mong maabot ang antas ni Emperor Raya. Kailangan ng Chaos District ang iyong proteksyon. Kakailanganin mong sugpuin ang mga nakatagong puwersang ito na lalabas. Nasa iyo ang buong suporta ko.
Nagpasya si Yardos na pumanig kay James. Wala siyang tiwala kay Zizel, ni hindi niya gustong sundin ang mga paraan nito. Naniniwala siyang mas mabuti ang umasa sa kanilang sarili kaysa sa namatay ng pinuno ng Chaos District. Alam ko na ang susunod na gagawin. Mas nakaramdam ng tiwala si James. Sabi ni Yardos, bagaman malakas ka, kulang ang cultivation mo. Hindi namin mahuhulaan kung kailan darating ang sakuna, kaya pinakamahusay na magsikap na mapabuti ang iyong cultivation base hanggat maaari. Tumango si James at sinabing, sige. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat para makapasok sa Kylem Boundless rank sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kong manatili sa Kylem Boundless rank saglit, papasok ako sa Quasi Chaos rank. Kahit na mababa ang cultivation rank ni James, nakaramdam siya ng kumpiyansa na supilan ng ilan sa mga powerhouse ng Endless Nine Districts dahil kay Levy, na may kahanga-hangang lakas na katumbas ng powerhouse sa Chaos rank. By the way, sino ito? Matapos ang maikling pag-uusap, itinuon ni Yardos ang kanyang mga mata kay Levy. Sumagot ng totoo si James, I found her skeletal remains. Tinulungan siya ni Zeno na gawing puppet. Pagkatapos, binigyan ko siya ng kaluluwa at buhay. Ang kanyang katawan ay pag-aari ng Third Commander ng Extraterrestrial Demons. Gulat na napatingin si Yardos kay James. Oh, ang ikatlong commander ng Extraterrestrial Demons. Noon pa man ako ay curious kung gaano kalakas ang isang Extraterrestrial Demon. Gaano siya kalakas? Sumenya si Yardos kay Levy at sinabing, halika, atakihin mo ako ng buong lakas mo. Sinulyapan ni James si Levy at sinabing, sige. Gayunpaman, ito ay isang friendly na laban lamang. Huwag lumampas sa dagat. Tumango si Levy. Kaagad pagkatapos, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan at naging isang bagyo. Maging si James ay kailangang umatras ng ilang hakbang. Naramdaman ni Yardos ang lakas ni Levis at ipinatawag ang lahat ng kanyang lakas. Agad na tumaas ang kanyang aura. Nagkasuntukan ang dalawa, at nagsalubong ang kanilang mga palad. Boom! Ang kanilang malalakas na puwersa ay nagsanib at nagdulot ng pagsabog. Ang walang laman ay nag-crack at kumalat sa buong lugar. Si Yardos ay pumasok sa Omniscient Spot H's 10th rank. Isang maliwanag na puting halo ang namukadkad mula sa kanyang katawan, at pinaandar niya ang kanyang Blithe Omniscience. Naglaho siya sa lugar at lumitaw sa likod ni Levy. Pagkatapos, itinaas ni Yardos ang kanyang kamay at itinutok ang palad sa likod niya. Gayunpaman, nataman niya ang isang after-image. Nawala na ang pisikal na katawan ni Levy. Mabangis ang laban ng dalawa, ngunit mabilis itong natapos. Sa huli, nasugatan si Levy, at tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Samantala, si Yardos ay nasa gusot na kalagayan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ni Levy ay tumagos sa kanyang dibdib, at siya ay dumudugo dahil sa pinsala. Bulalas ni Yardos, kahit na ang kanyang katawan ay napanatili lamang ang isang bahagi ng dati nitong lakas, ito ay napakalakas pa rin. Kung sa kanyang kapanahunan, madali niya akong matatalo at mapatay. Matapos ang maikling paghaharap, nagkaroon ng pagtatansya si Yardos sa lakas ni Levy. Sa 10th rank ng Omniscience Path, maaaring labanan ni Yardos ang iba pang powerhouse sa Chaos rank. Sa makatuwid, napagpasyahan niya na si Levy ay may kakayahang pareho. Alam ni James na makapangyarihan si Levy, ngunit nagulat siya na kahit si Yardos ay hindi siya agad matatalo. Tiningnan niya ang dagwang sugat sa dibdib ni Yardos at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Ikanaway ni Yardos ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang ako. Nakakabilib na nagawa niyang saktan ang pisikal kong katawan. Pagkatapos kong makapasok sa Omniscient Spot H's 11th rank, kahit na ang powerhouse sa Chaos rank ay maaaring hindi ako masaktan. Nilingon ni James si Levy at tinanong, ano naman sayo? Ayos ka lang ba? Umiling si Levy at sinabing, ilang gasgas na lang. Wala namang seryoso. Nakahinga ng maluwag si James. Pinakilos ni Yardos ang kanyang lakas, at mabilis na nakabawi ang mga pinsala. He gave Levy a thumbs up and praised, "You're powerful." Iniisip ko kung maaari mong ibalik ang dating lakas ng iyong katawan. Kung gagawin mo, walang sinuman sa Endless ang makakalaban mo. Umiling si Levy at sinabing, wala akong alam sa past life ng katawan ko.
Hindi ako isang extraterrestrial demon. Si James ang nagbigay buhay sa akin. Biglang napawi ang ngiti ni Yardos. Masyadong makapangyarihan si Livy. Kung bawiin niya ang kanyang lakas at bawiin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang extraterrestrial demon, magiging malaking banta siya sa 10 distrito ng Endlos. Sa kabila noon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Yardos matapos makita ang kanyang inosenteng ekspresyon. Sinabi ni James na matagal na siyang namatay, at ang kanyang mga buto lamang ang natitira. Bukod dito, ang Zen at Soul Sigil ng kanyang natitirang katawan ay nabura na. Kaya, walang posibilidad na muling magising ang kanyang orihinal na kamalayan. Hindi na siya ang third commander ng extraterrestrial demons. Ang pangalan niya ay Livy Kayden ngayon. May oras pa bago magsimula ang kompetisyon para sa Boundless Ranking. Dapat kang magtungo sa pag-iisa at maglinang. Kung maaari, subukang ipasok ang Kylem Boundless Rank o ang Quasi-Chaos Rank. Kasabay nito, subukang maabot ang ika-10 ranggo ng Omniscience Path, ani Yardos. Sige, tumango si James. Pagkatapos, umalis siya kasama si Livy at bumalik sa lungsod. Agad namang tinanong ni Valeria at ng iba pa si James tungkol sa usapan nila ni Yardos. Matapos ang malabo na pag-usapan ni James ang kanilang desisyon, napunta siya sa pag-iisa. Nag-set up si James ng time formation at isolation formation sa likod bahay ng manor. Ang layunin niya ay maabot ang Kylem Boundless Rank at maging mas malakas. Pumasok si James sa pag-iisa at nagsimulang magsikap na makapasok sa Kylem Boundless Rank. Lumipas ang oras araw-araw. Ilang milyong taon ang lumipas sa isang iglap. Sa panahong ito, ang ilang mga sinaunang puwersa ay muling lumitaw at nagpadala ng kanilang pinakamalakas na miyembro sa sinaunang larangan ng digmaan. Ang lahat ng mga powerhouse na ito ay nasa Kylem Boundless Rank. Parami ng parami ang mga powerhouse na nagtipon sa sinaunang larangan ng digmaan, at ito ay naging talagang masigla. Samantala, maraming makapangyarihang tao mula sa 9 na distrito ng Endlos ang nagtipon, kabilang ang pinuno ng Hozef District, pinuno ng distrito ng Thias, pinuno ng distrito ng Capron, at pinuno ng distrito ng Welcan Lucius, Sedes, Xyles, at Tuma. Ang 4 na powerhouse na ito ay kilala at kasalukuyang pinakamalakas sa Chaos Rank. Natural, hindi kasama sina Yardos at Whale, na umabot na rin sa Chaos Rank. Nagtipon sila upang talakayin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Sinabi ni Lucius, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay totoo. Totoo rin na maraming sinaunang puwersa ang nanatiling nakatago sa mahabang panahon. Pinamunuan ko ang Hozef District para dito. Mahaba, ngunit hindi ko alam na nagtatago ang gayong makapangyarihang mga sekta sa loob ng aking teritoryo. Siguradong magaling silang magtago. Upang maprotektahan ang ating mga posisyon, kailangan nating makuha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ito ay medyo madaling makuha, dahil ang kumpletong bersyon ay nasa loob ng Boundless Tablet. Gayunpaman, magiging mahirap na maunawaan ang mga banal na kasulatan gayon din ang mga sagradong balumbon. Kailangan nating hulihin si James at pilitin siyang ibigay ang sikreto para maintindihan sila, ani Xyles. Kumunot ang noo ni Cedrus at sinabing, hindi yun magiging madali. Ang Yardos ay hindi madaling pakitunguhan. Kung taga-Chaos District din si Yardos, siguradong kakampi niya si James. Nag-isip sandali si Tuma at sinabing, kailangan nating gumawa ng artikulo tungkol kay James na mula sa Chaos District para magpanik ang ibang powerhouses. Pagkatapos, maaari nating pag-isahin ang makapangyarihang puwersa ng 9 na distrito para hulihin si James. Pagkatapos namin siyang bihagan, wala siyang magagawa kundi sabihin sa amin ang lahat. Tinalakay ng grupo ng mga powerhouse ang isang plano upang harapin si James at ang mga nakatagong puwersa. Pagkaraan ng 3 panahon, isang nakakatakot na aura ang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng Endlos. Ang Chaos District ay lumitaw. Nararamdaman ko ang aura ng Chaos District. Sa wakas ay muling lumitaw. Matapos maramdaman ang Chaos District, maraming powerhouse sa Endlos ang natuwa. Sa wakas ay pagkakataon na nila na makapasok sa Chaos District at mahanap ang Endlos Heart. Gayunpaman, ang mas malalakas na powerhouse ng 9 districts ay umiwas na gumawa ng agarang aksyon matapos maramdaman ang Chaos District.
Kasalukuyan silang may mas mahalagang agenda. Kung ikukumpara sa Endless Heart, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong scroll ay higit na mahalaga. Maraming nakatagong puwersa ang lumitaw, at maraming powerhouse ang nasa Endless. Kahit na may makakuha ng Endless Heart, hinding-hindi siya hahayaan ng ibang powerhouse na hawakan ito. Ang apat na pinuno ng distrito na bumuo ng isang alyansa ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Napakaraming powerhouse sa Chaos District, at masyadong potent ang kanilang mga aura. Ang Chaos Heavenly Path ay hindi na kayang sugpuin ang kanilang collective aura, at ang seal na ginawa ng Chaos District's leader ay nabasag. Bilang resulta, nahayag ang posisyon ng Chaos District. Ang 9 na distrito ng Endless ay bumalik sa 10 distrito. Nakamit na ang layunin ni Zizel. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong scroll ay matagumpay na nalihis ang atensyon ng mga powerhouse na ito. Samantala, si Thea, na nasa espiritual na bundok ng kalahan sa loob ng Blood Realm ng Chaos District, ay nagpakita sa harap ng Ancestral Blood Master at nasa sabik na sinabi, "Ama, nararamdaman ko ang isang malawak na rehiyon sa labas ng Chosos District. Ang 9 na distrito ba ng Endless na iyong nabanggit noon? Nawala na ba ang selyo sa paligid ng Chaos District? Nasaan si James ngayon?" Pagkatapos na kumalat ang selyo sa palibot ng Chaos District, nalantad ang kanilang lokasyon sa Endless. Na-detect ng Ancestral Blood Master ang kanyang phantom body at agad na nalaman ang tungkol sa mga karanasan ni James kamakailan. Nakangiting sabi niya, "Huwag kang mag-alala. Okay naman si James. Siya ay kasalukuyang naglilinang sa isang sinaunang larangan ng digmaan." Isang sinaunang larangan ng digmaan. Nagulat si Thea. Ang selyo ng Chaos District ay nabuksan na noon para ipadala sina Wyatt, Winton, at Henrik. Kahit na ito ay isang napakaikling sandali, nakita ng Ancestral Blood Master ang kanyang phantom body at alam ang tungkol sa naranasan ni James. Ngayong nasira na ang selyo ng Chaos District, madali niyang nalaman ang tungkol sa mga kamakailang aktibidad ni James. Nakangiti niyang ibinahagi ang lahat kay Thea. Naluha ang mga mata ni Thea matapos malaman ang mga pakikipagsapalaran ni James, at bahagya siyang nabulunan. "Hindi ako makapaniwala na marami siyang pinagdaanan." Nakangiting sinabi ng Ancestral Blood Master, "Ang sinaunang larangan ng digmaan ay dapat talagang masigla ngayon. Mayroong maraming mga powerhouse sa Kylum Boundless rank doon. Pagkatapos umalis ni James sa Chaos District, nagsumikap ka at naabot mo ang Kylum Boundless rank. Sa iyong lakas, dapat kang maging kapantay ng mga powerhouse na natipon sa sinaunang larangan ng digmaan. Sige at hanapin mo siya." "Thank you, Father." Tuwang-tuwa na sabi ni Thea at mabilis na umalis. Ang Ancestral Blood Master ay bumulong, ang selyo ng Chaos District ay nawala, at kami ay bumalik sa ilalim ng radar. Napakalawak ng Endless Void. Kahit na hindi ko maramdaman ang mga hangganan nito. Ang mga powerhouse sa loob ng Chaos District ay nasa sabik matapos maramdaman ang labas ng teritoryo. Marami ang sumugod sa Endless at nagtungo sa iba't ibang distrito. Nalaman nila ang tungkol sa engranding pagtitipon sa 9 na distrito ng Endless halos kaagad at mabilis na sumugod sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa loob ng likod bahay ng isang asyenda sa sira-sirang lungsod ng sinaunang larangan ng digmaan, si James ay nag-iisa at sinusubukang makapasok sa Kylum Boundless rank. Gayunpaman, ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Hindi mabilang na mga panahon ang lumipas. Isang mas mahabang oras ang lumipas sa pagbuo ng oras, ngunit hindi pa niya naabot ang Kylum Boundless rank. Ipinagpatuloy ni James ang pagsupil sa kanyang cultivation base at dahan-daang pinapataas ang kanyang lakas. Biglang tumaas ang aura niya. Sa wakas, huminto si James sa pagtatanim at nakitang basang-basa ang sarili sa pawis. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay nakapasok na siya sa Kylum Boundless rank. Swoosh! Lumitaw ang multo ng Ancestral Blood Master. "Mr. Shrivel." Tumayo si James at binati siya. Ang multo ng Ancestral Blood Master ay nagsabi, "James, ang selyo sa paligid ng Chaos District ay nawala na. Ang Chaos District ay muling lumitaw sa Endless. Si Thea ay patungo sa sinaunang larangan ng digmaan ngayon. Ang aking phantom body ay hindi na kailangan,
at ang aking pangunahing katawan ay maghihintay sa iyo sa Chaos District. All the best sa pagkuha ng number 1 sa Boundless Rank Ineg. Pagkatapos magsalita, naglaho ang multo na katawan ng Ancestral Blood Master. Ito 90. Natigilan si James. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-recompose siya at bamulong, wala na ang selyo ng Chaos District. Kaya't ang Chaos District ay nakikita na ngayon. Nagliwanag ang mukha niya sa tuwa. Akala ko magtatagal bago ako makabalik sa Chaos District. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Miss na kita Thea. Kahit si Zizzle ay hindi inaasahan na ang Chaos District ay lilito ng ganoon kaga. Tinansya niya na masira ang selyo ng Chaos District pagkatapos mabuo ang Boundless Rankang. Pinlano niyang hintayin ang kompetisyon para sa Chaos Rankang na magsimula, pagkatapos ay ilipat ang larangan ng digmaan sa Chaos District. Ngayong lumitaw ng maaga ang Chaos District, ang kanyang plano ay nag-ambala. Sa isang partikular na espiritual na bundok sa Chaos District, mayroong isang lugar na may magagandang tanawin at masaganang Empyrean spiritual energy. Si Teresa ay nagsuot ng puting damit at umupo sa isang lotus na posisyon sa isang bato sa tabi ng talon. Matapos masira ang selyo ng Chaos District, pumasok sa Endlos ang ilang powerhouse mula sa Chaos District at nakipagsapalaran sa ibang mga distrito. Tumayo si Teresa at sinabing, ipakita mo ang iyong sarili. Swoosh! Tahimik na lumitaw ang isang anino at lumuhad sa lupa. Ms. Teresa. Utos ni Teresa, pigilan mo si Thea na makipagbalikan kay James. Gayun din, tiyaking hindi lalapit sa sinaunang larangan ng digmaan ang sinumang may kaugnayan kay James. Kung susubukan nilang lumapit sa sinaunang larangan ng digmaan, hulihin sila. Naiintindihan. Matapos matanggap ang utos, ang anino ay nagkalat sa kawalan. Pumasok si James sa Kylem Boundless Rank nang muling lumitaw ang Chaos District sa Endlos. Pagkatapos, nawala na rin ang multo ng Ancestral Blood Master, bumalik sa pangunahing katawan nito. Iniunat ni James ang kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Kahit na ang huling yugto ng Kylem Acme Rank sa Kylem Boundless Rank ay tila isang maliit na hakbang, kinailangan ni James na umasa sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Matapos makapasok sa Kylem Boundless Rank, nakakuha si James ng nakakatakot na lakas. Gayunpaman, nabigo siyang makapasok sa Omniscience Path H's 10th rank. Tuwang-tuwa si James nang matuklasan na muling lumitaw ang Chaos District sa Endlos. Sa wakas ay makikita na rin niya si Thea, ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga kaibigan. Mabilis siyang nagtungo sa sala ng manor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinihintay siya ni Zizzle. Nakangiting sinalubong siya ni Zizzle at sinabing, "The Chaos District has appeared, James. Nakumpleto na ang iyong misyon, at maaari kang bumalik sa Chaos District. Pagkatapos mabuo ang Boundless Rankang, dapat kang bumalik at maging leader ng Chaos District." Nagkukumpulan din ang mga kaibigan ni James sa sala, nakatitig kay Zizzle. Wala sa kanila ang may magandang impresyon kay Zizzle, at hindi rin sila nagtiwala sa kanya. Lumapit si James, umupo, at mahinahong sinabi, "Hindi ako interesadong maging leader ng Chaos District. Gusto ko lang protektahan ang aking pamilya at tahanan. Hinding-hindi ko hahayaang ilipat mo ang larangan ng digmaan sa Chaos District para buhayin ang iyong ama." Isang malungkot na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Zizzle ngunit agad ding nawala. Mahinahong sagot niya, "Lahat ng ginagawa ko ay para sa kapayapaan ng Endlos at para maiwasan ang hidwaan sa pagitan ng mga powerhouse mula sa 10 distrito. Kung wala kang tiwala sa akin, maaari kitang dalhin sa kailaliman ng Dark Zone para ipakita sa iyo ang humihinang selyo. Sa sandaling masira ang selyo, papasukin ng extraterrestrial demons ang Endlos." Tumingin si James sa kanya at sinabing, "Matagal na panahon na ang lumipas mula noong nakaraang labanan laban sa extraterrestrial demons. Ang 10 distrito ay kasalukuyang puno ng hindi mabilang na mga powerhouse. Kahit napasukin pa nila tayo, sigurado akong malalabanan natin sila." Walang magawang sabi ni Zizzle, "Hindi ko naman hinihiling na tulungan mo ako, James. Ang kailangan ko lang ay huwag kang hamarang. Maaga o huli, mauunawaan mo kung bakit kailangan kong pumunta sa kalsadang ito."
Gusto ko lang ang pinakamahusay para sa Endlos at sa 10 distrito. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang labanan na iyon. Malungkot na sinabi ni Zizel, isinakripisyo ni Emperor Raya ang kanyang kaluluwa para saktan ang komandante ng extraterrestrial demon. Maging si Win ay nagsakripisyo para saktan ang isa sa 3 extraterrestrial demon leaders. Noon, marami rin kaming powerhouses. Sunod-sunod silang sumugod sa kailaliman ng Endlos para lumaban. Gayunpaman, nawalan sila ng buhay sa pagprotekta sa Endlos mula sa extraterrestrial demons. Hindi mo naranasan, kaya hindi mo naiintindihan kung ano iyon. Nanatiling walang pakialam si James sa kanya. Sa kanyang pananaw, nais lamang ni Zizel na buhayin ang kanyang namatay na ama. Handa siyang tumulong kung ang halaga ng muling pagbuhay sa dating Endless Lord ay hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, binalak ni Zizel na palayain ang mga selyadong extraterrestrial demons upang buhayin ang kanyang ama. Hindi siya maaaring tumayo at panuurin ang hindi mabilang na mga powerhouse na pinilit sa labanan at mamatay para sa kanyang layunin. Naiintindihan ko. Pagdating ng araw, kukunin ko ang aking sandata at protektahan ang aking tahanan. Please umalis ka na. Hiniling ni James na umalis siya sa mansyon. Tahimik na tumayo si Zizel at umalis. Pagkaalis ni Zizel, naibsan sa wakas ang tense na puso ng lahat. Curious na tanong ni James, Waleria, taga 9 District ka ng Endlos, tama ba? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa 10 distrito ng Endlos noon? Paano namatay ang pinuno ng Chaos District? Umiling si Waleria at sinabing, paano ko malalaman? Hindi pa nga ako pinanganak. Maaari kitang sagutin. Isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Pagkatapos, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng balabal ang pumasok sa manor. Agad na tumayo si Waleria at binati, Sir Cedrus. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Cedrus, ang pinuno ng Theas District. Tumayo din si James at tumawag, Sir Cedrus. Pumasok si Cedrus sa sala, ikanaway ang kamay, at umupo. Pagkatapos, sinabi niya, mayroon akong magaspang na pag-unawa sa mga nakaraang kaganapan. Ganun ba? Napukaw ang curiosity ni James. Binal ika ni Cedrus ang nakaraan at sinabing, ang pinuno ng Chaos District, ang pangalan ng dating Endless Lord ay Zayden Dalibor. Siya ay may hawak ng Endless Heart at isang walang katulad na powerhouse sa Chaos rank. Ang 10 distrito ng The Endlos ay naging mapayapa hanggang sa ang kasalukuyang pinuno ng Hazif District, si Lucius Lopez, na sama-sama rin sa kanyang alias, si Jagan Hafford, ay pumasok sa Chaos rank. Tinambang ni Lucius si Zayden, pinilit si Zayden na tumakas at itinago ang buong Chaos District. Bilang resulta, ang 10 distrito ng Endlos ay nabawasan sa 9 na distrito ng Endlos. Ibinahagi ni Cedrus ang mga detalye tungkol sa mga nakaraang kaganapan, nakakaunti lamang sa mga powerhouse ang nakakaalam. Ang aura ng Chaos District ay tumagas noon, at nalantad ang lokasyon nito. Maraming powerhouse ang tinukso ng Endless Heart at kumilos laban sa Chaos District. Gayunpaman, walang sino man ang nagtagumpay sa pagkuha ng Endless Heart. Naging seryoso ang ekspresyon ni Cedrus, at huminga siya ng malalim. Pagkatapos, sabi niya, hindi ko inaasahan na napakaraming bagay ang nangyari bago ang pagtatatag ng 10 distrito. Bukod dito, maraming nakatagong Orthodox ang umiiral sa loob ng 9 na distrito ng Endlos. Kung hindi dahil sila ay muling lumitaw at dumating sa sinaunang larangan ng digmaan para sa Tenfold Realms Transcendent Sutra, hindi ko malalaman ang tungkol sa kanilang pag-iral. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa sinaunang larangan ng digmaan, na marami sa kanila ay mula sa mga nakatagong puwersa na umiral mula noong nakalipas na mga taon. Bilang resulta, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ang lahat sa sinaunang larangan ng digmaan ay natutunan na ang tungkol sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong scroll. Kaya naman, hindi nakakagulat na nalaman na ito ni Cedrus. Nakipag-usap si Cedrus sa iba pang mga powerhouse sa Chaos rank kung paano kumuha ng impormasyon tungkol sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at mga sagradong scroll mula kay James. Sa mga talakayan, inalok ni Cedrus na lapitan si James at subukang mang-alap ng impormasyon.
Tumingin si Cedres kay James at sinabing, medyo matagal na simula nang ibigay ko sa iyo ang sagradong balumbon ng Thies District. Dapat ay naiintindihan mo na ito sa ngayon, di ba? Ibinalik ni James sa kanya ang sagradong balumbon, na nagsasabing, napakalalim. Pinag-aaralan ko ito ngunit wala akong naintindihan. Kahit alam ni Cedres na nagsisinungaling si James, kalmado niyang inalis ang sagradong balumbon. Ang mga sagradong balumbon ay mga dakilang kayamanan na iniwan ng isang powerhouse bago pa man naitatag ang 10 distrito. Nalaman na niya mula sa pinuno ng distrito ng Welcan, si Toma, na panandaliang nakuha ni Yardos ang kanilang sagradong balumbon. Kaya naman, batid nila na malamang na nabasa rin ni James ang sagradong balumbon ng Welcan District. Nakakatakot na balita para sa kanila na nakabasa na si James ng 5 sagradong balumbon. Dahil nagsinungaling si James, malinaw kay Cedres na ayaw niyang ibunyag ang paraan ng pag-unawa sa mga sagradong balumbon. Pansamantalang nagtanong si Cedres, ano ang palagay mo tungkol sa Tenfold Realms Transcendent Sutra? Nag-isip sandali si James at sumagot, napakahiwaga ng Tenfold Realms Transcendent Sutra. Wala akong masyadong alam tungkol dito. Marahil ay dapat isa ang ranggo ng isa sa walang hangganan na ranggo upang makuha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Sinubukan ni Cedres na kumuha ng ilang impormasyon mula kay James. Gayunpaman, tinalikuran siya ni James ng mga casual na pahayag. Matapos magtanong ng ilang katanungan si Cedres ay umalis na siya sa mansyon. Naaliw, bamulong si James, ang motibo ng Thies District's leader sa pagpunta sa akin ay talagang ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang sikreto ng mga sagradong scroll. Pinutol siya ni Waleria, sinabing, wala akong ipinahayag sa kanya. Matapos lumitaw si Zizel, kinumpirma ni Waleria ang kanyang mga hinala. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagsiwalat ng anuman kay Cedres. Marahang minasahe ni James ang kanyang noo at sinabing, ang sakit ng ulo. Ngayong lumabas na ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, kumalat ang balita tungkol sa sagradong scroll. Magiging mas mahirap makuha ang natitirang mga sagradong scroll. Talagang gumagana ang plano ni Teresa. Ginamit niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong scroll upang makagambala sa mga powerhouse. Ngayong muling lumitaw ang Chaos District, walang masyadong nagbibigay pansin dito. Nakangiting sabi ni Winton, hindi ba ito maganda para sa atin? Ang Chaos District ay ang aming tahanan. Napakabuti na walang tumitingin sa Chaos District. Malambing na sabi ni James, temporary lang. Ito ay ang kalmado bago ang bagyo. Sa lalong madaling panahon, susubukan ni Zizel na dalhin ang larangan ng digmaan sa distrito ng Chossos. Tinanong ni Winton, kung gayon, ano ang pinaplano mong gawin? Napatingin ang lahat kay James. Kahit na si James ay mula sa Chaos District, walang nakaisip na putulin ang relasyon sa kanya. Pinag-isipan ito ni James at sinabing, may oras pa bago magsimula ang kompetisyon para sa Boundless Ranking. Gusto kong bumalik sa Chaos District. Tumango si Winton at sinabing, sige. Dapat ay mainam na bumalik saglit. Aalis ako kaagad. Tumayo si James at sinabing, sumunod ka sa akin, Livy. Okay. Tumango si Livy. Mabilis na umalis si James sa sinaunang larangan ng digmaan sa pamamagitan ng daanan at nakarating sa Hazif Sect.